Yung lugar na yan nakikita nyo na yan, napakatagal na ho yan na laging binabalik-balikan po yan ng hawkers yan. Ngunit talagang sadyang mga pasaway talaga yung mga tao sa lugar na yan. At paulit-ulit din silang pabalik-balik. Mga tulsi, di ba na to, sir? Paano naman kami? Wala naman kami paghahanap buhayan. Hindi naman dapat ang gawin nila rin, sir. Ayan lang ang pinag-aakitaan natin. Ayan, medyo nakapaganda na sila, iniiwas na nila. Medyo na rin pala naglalaba. Dinadaanan ng tao, mga paninda. Na may mga nakatayo na naman tindahan, kaya giniba uli. Pagka paulit-ulit na lang, tinayo na nila yung nagiba na dati, yung 2 beses, itong pangatlo, giniba uli ngayon. Ngayon, di na sila nakapagpigil. Talagang nag-hysterical na talaga. Nagwala na, nagalit na si nanay. Mayari na tindahan at ibang mga tao dito na ano ang ng motor na isang pa sa truck. Ito si nanay. Ayan po nakikita nyo sa ating screen na maliit. Yan po yung kwento niyan. Yung giniba po. Sa part 1 po ng video makikita nyo po na-upload po natin. Ayan po yun. Na ibahin yung tindahan niya na ginigiba. Ayan o. Sinisira niyo sa tindahan. Nagalit si nanay, ba't daw sinisira yung tindahan? Mga tulsi, di ba na to, sir? Paano naman kami? Wala naman kami paghahanap buhayan. Hindi naman dapat ang gawin nila rin, sir. Ayan lang ang pinag-aakitaan natin. Lalo na kay asawa ko. Dami ko. Pangalawa na yan, sir. Lagi na lang ginagawa nila sa tindahan ko yan. Pangalawa naman, di ba? Opo, sir, kasi hindi ako nakakahanap buhay. Dahil may sakit asawa ko. Wala po kami malit na nasagin. Sabi niya, ikilit namin. Sinatraso ko na yung tindahan ko. Kapraso na dati. Sabi niya, sige, tuya mo lang mga. Ayun pala, sabi ni nanay, pinayagan pala sila yung magtinda dati. Asa po si saka po ba ni Chairman Dale po to? Ayan. Hanggang Okay. kasi tinitext ko siya, may bisita kasi nasa third floor sila. Okay. Pero alam niyo po itong clearing na to? Hindi po alam ni Chairman Dale itong clearing na to? Ang sabi, galing daw sa Perfecto yung nagreklamo. Hindi ko lang ng Perfecto. Yung sinagaling sa kanila, sir. Wala, hindi raw pala alam ni chairman na nagkakaroon ng gibaan Galing pala sa dyan. school. Oh, hindi kami. Nagulat lang kami. Pumunta rin mga tao sa amin. Okay. Wala kami alam. Wala palang alam yung barangay sa gibaan na nagaganap dito, tsaka si chairman. Hanggang sabi, daw pala, reklamo pala ng eskwelahan daw to. Kaya nung pader na yan, eskwelahan, nagreklamo raw dahil yung mga nagtitinda dyan, tinayo ng mga tindahan. Klaro kung alam ang barangay, kaya nagulat daw sila. Ayun hinahakot na. Yan yung mga ginibaho. Kung gusto nyo mapanood yung actual na gibaan niya, panoorin nyo po yung isang video po natin, yung nauna natin na-upload. At nakikita nyo puro yun. Ayaw po yan Ayan yung mga tow truck natin. Ayan, ang dami yung hinakot na mga motor dito sa lugar na to. Lahat pinagsasampa. Kaya maraming mga nagalit. Mga residente sa lugar na to dito sa America Ford Street. Ayan o, halo-halong motor na. Hindi natin alam kung yung iba may lisensya o nakarehistro. Hindi natin alam na basta sinakay na ho yung mga yung mga motor. Yung mga nakabalang sa kalye. Biruin nyo na pala, ilang beses na pala na-clearing yung lugar na yan. Ilang beses nagkaroon na ng gibaan. Ayan po ngayon pangatlong beses na po yan. Nagibaan na naganap. Ayan pa, nakaubod pa si kuya. Mga wala pang face mask. Parang hindi natatakot sa COVID. Akala siguro nila hindi na sila babalikan dahil una, na-clearing na sila, nagiba. Pangalawa, nagiba uli. Yung pangatlo, akala nila makakalusot na sila. Ayun, natuluyan uli sila. Pasensya na lang talaga.
eh nadaanan sila at nagiba na. Tinimbrehan na pala yan at hindi pa rin talaga sila umalis. Hindi naman po tayo anti-vendor. Kumbaga kailangan nasa tamang lugar lang po talaga yung pagtitinda. Hindi naman po bawal magtinda dahil hanap buhay po yan. Pero dapat po nasa lugar po talaga. Para hindi nakakasagabal sa kalye, sa bangketa. Para maging malinis din yung ating kalsada. Ayan, ayun pala, illegal parking pala ang nito. Kaya sinaka yung motor. Yung sasakyan din. Yung nakaparadang sasakyan. Marami pala mga naka-illegal parking dito. Kaya pala maraming itinaw na mga motor sasakyan dito sa lugar na to. Kaya yung mga residente, umaalma. Dahil ang daming nahakot na motor dito. Kaya nanan sila. Napuno na. Kaya na talaga sa lugar to na masikip. Itong lugar na to. Puro mga obstruction. Ayun si Kuya, nagre-reklamo. Question natin, di ba? Kasi may container pa dito na malaki. Eh paano naman yun? Puro maliliit lang yung tinitira eh. Kagaya sa amin. Kaya lang ang tanong ko lang. Kung na nagkiklearing kayo, di ba? Sana lahat lilinisin. Kasi dapat. Ayun si Kuya nagre-reklamo. Pwede mo bang ilapit ang City Hall yan? Eh kaso wala ka akong panahon eh. Pagkaya namin yung araw-araw. Hindi nga. Kaya ko lang. Sinasabi ko lang kung ano yung nararamdaman ko. Karapatan ko lang din naman yung kinatigaan ko lang. At yan nakikita sa ating video, kinuha po ng hawkers yung mga sagabal na paninda. Ayan, mga isda, bangus. Kaya kasi yung blooming treat niyan, matagal na kong kiniklearing yan, ngunit di pa rin talaga maiwasan na marami pa rin talagang mga pasaway at mga matitigas ang ulo. Kaya hindi na talaga sila nadadala. Kahit lagi silang nakakutan ng paninda, tuloy-tuloy pa rin talaga. Pero yung iba naman is nasa tamang lugar naman ng pagtitinda. Pero yung iba po talagang sinasakop po yung kalsada. Baga hindi talaga sila nakokontento. Gusto talaga nila yung medyo nasa gitna pa, yung dinadaanan ng tao. Baga hindi na kaaya-aya sa dinadaanan ng tao dahil nakabalagbag nga. Ito tulad nito, inaano na yung mga paninda, kinukuha na ng mga vendor. Yung lugar na yan nakikita nyo na yan, napakatagal na ho yan na laging binabalik-balikan po yan ng hawkers yan. Ngunit talagang sadyang mga pasaway talaga yung mga tao sa lugar na yan at paulit-ulit din silang pabalik-balik. Ayan, kaya pagka nakakutan sila talaga nagagalaiti sila, nagagalit sila. Bakit kinuha yung paninda nila, yung lalagyanan, kasi paulit-ulit to. Baga nangyayari sa lugar na yan pagka nakita sila, nahuli, tsambahan na lang kung mahuli. Pag hindi, di nakalusot. Gano'n lang yung nangyayari din. Ayun natataranta sila. Kasi naging hawkers, pinasok ulit yung iskinita na yan. Kasi yung iskinita na yan, isdaanan po ng tao yan. Baga yung tao, hindi na makadaan dyan dahil ginawa na ho nilang bodega yung lugar na yan. Matagal, nasir pa ho yan. Na ginawa nilang bodega yan at ilinis na rin po nakaraang taon yan. Ngunit ganun pa rin sila. Wala pa rin talagang tigil. Tuloy-tuloy pa rin talaga sila sa pag-violate sa kalsada. Dulong-dulo po yan. Mahaba po yung iskinita na yan. At binarahan na nila yan ng mga paninda nila. Ginawa na ng tambakan, bodega. Kaya yung mga tao hindi na nakakadaan dyan, yung mga mamimili. Kung makadaan man dyan is talagang siksikan talaga. Lalo na sa panahon ngayon ng pandemic, kailangan natin ng medyo social distancing, medyo maluwag yung dinadaanan natin. Yun ang kailangan. Kita nyo naman yan, tulad yan, medyo maskip na, nagdidikit-dikit na sila. Kasi nga may mga nakaharang dyan na mga paninda nila. Mamimili, nandyan na rin, nakasiksik na rin. Kasi mamimili, paano makakabili yung mga bibili nyo? Marami mga nakaharang. Diba? Yung paninda nila, gusto nila, nasa gitna talaga ilagay. Ginagawa nilang bodega. Ayun may kasama hong barangay yung mga hawkers, barangay Tanod. Para mag-assist sa hawkers.
Ayan o, mahaba po yan. Nakikita nyo naman. Eh dumating na yung hawkers eh, talagang biglang lumuwag. Inalis nila yung Sa loob yun. mga paninda, inalis nila. Eh kung di dumating yung hawkers dyan eh, malamang talagang bodega po talaga yan. Ayan, medyo nakapaganda na sila, iniiwas na nila. Medyo na rin pala naglalaba. Dinadaanan ng tao, mga paninda, dyan na naglalaba. Ayun o. Kaya yung hawkers talagang hindi tinatantanan yung lugar na yan. Pagka na-tsempohan nila is pasensyahan na lang talaga. Batas po kasi yan pinag-utos po ng ating mahal na mayor yan at ng ating mahal na presidente na si Duterte na paluwagin ang ating kalsadahan. Kailangan lang ipasok nila sa loob. Kaya yung mga paninda nila ngayon pinapasok nila sa loob. Pawang mga matitigas talaga ang mga ulo. Pero hindi naman po natin nila lahat. Meron lang talaga mga ibang pasaway. At hindi rin naman po tayo anti-vendor, hindi naman po tayo galit sa vendor. Baga, binabalita lang po natin to para makita nila na mali yung ginagawa ng ibang vendor na nasa gitna sila nagtitinda. Okay lang po naman magtinda, basta po nasa tamang lugar, nasa ayos. Pero kung magtitinda ka, is nakaharang yung paninda mo sa dinadaanan ng tao kaya nagsisiksikan, hindi na po tama yun. Baga nilalagay lang po sa ayos ng hawkers para yung mga dadaanan maluwag. Hindi yung nagsisiksikan yung mga tao lalo na ngayon sa panahon ng pandemic. So, kailangan lang ipasok nila sa loob yun. Ganyan talaga nakikita nyo naman sa mga vlog natin, nagtataka rin kayo paulit-ulit walang katapusan. Ganun talaga alam niyo naman ang Pilipino, medyo may katigasan ng ulo minsan. Kung saan yung bawal doon nilalagay, baka nga makalusot. Ganyan po talaga. Yung iba naman po dyan is pinapayagan naman po magtinda sa bangketa. Dahil inutos po ni Yorme na pinagbigyan na magtinda sa bangketa yung mga ilan na lugar. Pero yung mga ilan naman is pinagbigyan na sa bangketa, sinasakop pa yung kalsada. Gusto pa paluwagin yung pwesto niya. Inuusod pa sa gitna. Pinagbigyan mo na, ngayon gusto pa pati yung kalsada sasakupin din. Para yung paninda nila, exposed, kitang-kita sa mga mamimili. Pero di nila alam, is nakakasagabal na sila. At minsan yung mga sasakyan, di na rin makadaan tulad din sa lugar na yan. Blooming Treat, yan. Kasi kung di pinuntahan ng hawkers yan, Sige ito. talaga masikip dyan, yung lugar na yan. Ay, nakita nyo naman So, yung mga yellow kasi kailangan nila mabilis na nila diskarga yung nila, parinda nila doon kasi nga nakaharang sila doon sa kalsada. Yan.